Magandang araw mga kaibigan. Ang pag-usapan natin ngayon ay yung budget ng Office of the President for next year. Magkano? I-compute natin yung daily budget ng Pangulong Marcos. Ilang milyon. O kaya monthly budget. And then, of course, yung the whole year budget niya. And then later on, pag-usapan natin yung plano ng ibang senador na dapat tapyasan din, islas o tanggalin din ang Confidential Intelligence Fund ng Office of the President para patas. Okay, may mga senador na yan ang balak nila sa Senate Budget Deliberation. Okay, unahin natin yung budget ng Pangulo. Pumasa na po sa Committee on Finance yung budget ng Office of the President. Mga 20 minutes lang, wala na. No more questions asked. Approve. Pupunta na sa plenary debate. So dito sa plenary debate, yan na. May mga magre-reklamo na yan. Paglalabanan na nila. Basta gusto nila tanggalan yung Confidential Intelligence Fund. Punta tayo dyan mamaya. Okay. I-compare natin last year, Ang budget ng Office of the President last year, this year pala, 2023, 8.9 billion pesos. Ngayon, for next year, ang na-approve na sa Committee on Finance sa Senado is 10.7 billion pesos. So, nag-increase ng 1.8 billion ang increase. Okay. Sa 10.7 billion na proposed budget ng Office of the President, 42% ay secret funds. Yung tinatawag na confidential and intelligence funds. Mas mataas pa itong 4.56, mas mataas pa sa overall. Lahat na confidential and intelligence fund, lahat ng ahensya sa gobyerno. AFP, PNP, NICA, National Security, combined, 3.67 billion. Lahat na ng ahensya yan, Confidential Intelligence Fund. Grabe. Mas mataas. Grabe ang Pangulo. 4.56. Okay. So, ano pa yung ibang budget ng Pangulo? 1.4 billion foreign travel. And then the rest, your 4.8 are automatic appropriation na yun. So, kinumpute ko ba? 10 billion 700 million pesos, 10.7, divided by 12. Ang monthly budget ng Pangulong Marcos is 891.6 million pesos. Oh, grabe. Halos isang billion isang buwan per month. Ang per day niya, bawat araw, gagastusin ng presidente is 29.3 million pesos per day. Wow! Kaya pala, kaya nilang mag-fashion show, kaya nilang magpa-concert, kaya nilang manood ng Grand Prix, basta, liwaliw to the max. Grabe, ang sarap maging presidente, 29.3 million per day. Pera natin yan. Sinisildo, ginagastos ng ating presidente. Na okay lang sana kung yung buhay ng nakakaraming Pilipino gumagaan. But hindi. Ang pangako niya is bayan, babangon muli. Ano yung sabi niya? Ang pangarap nyo ay pangarap ko. O ano bang pangarap ng nakakaraming Pilipino, lalo na yung nasa laylayan? Yung makagaan ng kaunti, yung bibilhin, yung hindi katulad ngayon na sobrang nagmahal.
Diyan ngayon nahihirapan ang Pilipino. Yung inflation, pagtaas ng presyo. So okay lang. Sa akin okay lang nagagastos ka ng 1.4 billion na foreign travel para maghikayat ng investors. Kung talagang may mga nag-i-invest talaga at nag-create ng job para ang mga kababayan natin makapagtrabaho. Yang nangyari, hindi. Nasasayang lang ang pera ng taong bayan. Itong foreign travel ng ating presidente. Yung record ng Department of Trade and Industry for this year, $290 million pa lang ang investment. Noong 2022, ngayon 2023, bumaba. Noong 2022, ang foreign direct investment sa Pilipinas is only 9.4 billion pesos. Ito, pinagsama na ito, first 6 months, Duterte. Sumunod, PBBM, 9.4 billion dollars. I-compare mo sa ating ASEAN neighbors, tayo ang pinakakulela. Ang Thailand, 10.2 billion dollars foreign direct investment noong 2022. Malaysia, 15.03 billion. Ang Vietnam, 17.9 billion dollars. Ang Indonesia, 21.4 billion dollars. Ang Singapore, 140.8 billion dollars. So, nasa kulelat po tayo when it comes to foreign direct investment. That was 2022. This year, ang record ng Bangko Sentral, nag-decrease na po ng 20%. Bumababa. Kaya nga, sayang po yung biyahe-biyahe lang ng ating Pangulo. Ngayong October, magbiyahe na naman siya sa Saudi Arabia. Pang 16 na foreign travel na yan within 16 months. So, lalo na itong confidential and intelligence fund. So, dito na tayo. Gusto ng mga senador. Nagsalita na po si Senate Minority Leader Coco Pimentel. Kaya salamat po, Senator Pimentel. Ang sabi niya, dapat tanggalin na rin yan, yung secret funds ng Office of the President. Bakit? Ang Vice Presidente lang ang tinanggal kasi sa Kamara, tinanggal na talaga ang Office of the Vice President. 500 million lang yun Tinanggal na. Sabi ni Senator Coco Pimentel, parehas natin. Tanggalin na rin natin ang Confid Intel funds ng Office of the President. Correct. Ibigay na natin yung pag-surveillance, gathering of intelligence sa mga ahensya na yun ang trabaho nila. So, tanong pa ni Senator Coco, bakit? Marami bang tao ang Office of the President? Do they have enough time to gather intelligence, to survey? Yan ang tanong. Talaga bang nag-gather sila ng intelligence? Ay nako, huwag nyo na pong lukuhin ang taong bayan. Gising na po kami. Wala. Confidential and intelligence funds, that is made money. Wala na yan. Kaya kawawa ang Pilipino. Kaya ito, ang nagsasalita pa lang si Senator Coco Pimentel, and I believe other senators will follow sa plenary debate. I am expecting na kukontra din yan si Senator Hontiveros. Tapos yung mga ibang PDP Laban members, Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, Senator Tolentino, and Senator Robin Hood Padilla. Sana magtulungan itong mga senador na ito para
mabawasan din ang pondo ng Office of the President. Hindi naman tatanggalin lahat. Bawasan lang. Para yung mabawas, example, 4.56. Bawasan ng kalahati. Pwede na yan. Yung 2.2 billion, ilaan sa iba. Sayang yung ano. So, salamat itong mga senador na maitapang. Kaya lang, sabi ni Senator Angara, yung committee chairman ng finance sa Senado, hindi daw pwedeng bawasan yung 4.56 billion confidential and intelligence fund. Anong rason? The president needs it. Ha? Kailangan ng presidente. Oh. Anong ibig sabihin ng kailangan niya? Trabaho ba ng presidente ang mag-gather ng intelligence? The answer is no. But kailangan niya yung pondo? For what? Oh, alam nyo na. Bakit niya kailangan? Kaya wala itong ating mga lawmakers nakaka-dismaya. Walang balls. Kaya tatandaanan ko yan, yung Senator Angara na yan. Kasi tinanong siya, bakit hindi dapat bawasan? Kasi yun ang ni-request. At saka kailangan ng presidente. Hindi daw natin pwedeng i-equate o iparehas ang treatment ng Office of the President and Office of the Vice President. Yes, okay, mas mataas ang presidente, mas mababa. Kailang confidential and intelligence fund ang pinag-uusapan. Trabaho niyo ba nilang dalawa ang mag-gather ng intelligence? The answer is hindi. Bakit tinanggal completely ang Office of the Vice President? Ang presidente hindi daw pwedeng bawasan dahil kailangan niya. Senator Angara, tatandaanan kita yung statement mo na yan. Ano ka? Yung politiko ka talaga. Okay? Kaya naghihirap ang taong bayan dahil sa mga politikong ganito. So again, ang budget ng ating presidente, yung 10.7 billion sa isang taon, that is 891.6 million per month and 29.3 million a day. So iniisip ko paano gastusin yung 29.3 million per day. Hindi ko na maisip. Hindi pa ako nakahawak ng ganyang pera. Samantalang ang karamihang Pilipino, maalala ka ulit si Nanay Belinda yung special program ng GMA7, yung 50 pesos lang ang kita niya yung araw na yon, bilhan niya ng uling, pinagkasya sa maruming klase ng bigas, dog food nga bigas, mabaho, yun ang kinain nila. So, ang mga political leaders natin, hindi sila makarelate sa ganong hirap ng mga Pilipino. Dahil itong Pangulo natin, grabing pagkabudol natin, laki sa layaw. Hindi niya na ranasan magutom. Kaya, the greatest regret sa buhay ko, yung sinuportan ko, kinampanya ko at binoto itong klase ng presidenteng ito.